Okay, susunod pag-usapan naman natin itong mga salitang to na nandito. Medyo halo-halo na to pero magkakalapit tong mga to, no, para maintindihan ninyo. Unahin natin yung conformity at divergence. Ano ba yung pinagkaiba niyan? Unahin natin tong conformity, no. Kapag sinabing conformity, ito yung pagsunod mo doon sa ginagawa ng iba. Halimbawa, yung video na pinanood ko sa inyo na yung mga nakatao doon sa clinic, every time natutunog yung parang buzzer yata yun, tumatayo sila sa mga upuan nila. Hanggang sa dumating yung isang babae na walang kaalam-alam, no? At maya-maya lang, tumunog yung buzzer, tumayo yung lahat ng tao sa clinic, at siya, naguguluhan, parang bakit sila tumatayo? Pero kahit hindi niya alam yung dahilan, doon sa pangalawang beep, tumayo na rin siya. Hanggang sa unti-unti, naubos na yung mga tao doon sa clinic, siya na lang yung natira. Pero, nung tumunog yung buzzer ulit, tumatayo pa rin siya. Kahit na wala na siyang kasama. Okay? Ang tawag doon, conformity. Bakit ba natin yung ginagawa? Ginagawa natin yon para hindi natin maramdaman na kakaiba tayo. Kasi tayo mga tao, mga social beings tayo, no? Gusto nating maramdaman na belong tayo o kaisa tayo doon sa community na kinabibilangan natin. Isa pa, ayaw nating maging kakaiba kasi takot tayo doon sa spotlight effect. Feeling natin kapag naiiba tayo, pakiramdam natin lahat ng tao nakatingin sa atin kahit na hindi naman totoo, no? Samantala yung pagiging divergent naman, no? Ito naman yung hindi ka takot maging kakaiba, hindi ka natatakot na iba yung pananaw mo kumpara doon sa mga taong nasa paligid mo. Okay? For example, lahat ng tao sa paligid mo ay nagdadasal, naniniwala sa Diyos. Tapos ikaw hindi. Okay? Pero hindi ka natatakot. Wala kang pakialam. Okay? Hindi ka takot na meron kang ibang paniniwala. Okay? Yun yung divergent na tao. Yun yung divergence. Okay? Hindi ka natatakot na maiba. Samantala, yung conformity naman, ito yung takot ka maging kakaiba, kaya sumusunod ka na lang. Diba? Kahit hindi mo alam yung dahilan, sumusunod ka. Or minsan, kahit hindi naman enough yung explanation, sinusunod mo pa rin. For example, yung paggawa natin ng o pagsunod natin sa mga pamahiin. Na kapag pagod ka, hindi ka pwedeng maligo, magbasa ng katawan, ng kamay, ng paa, kasi mapapasma ka. Although hindi naman yung totoo, at kahit pa sabihin mo nakapag-aral ka at alam mo, na-discover mo na hindi naman pala totoo ang pasma, para bang takot ka pa rin, na sinusunod mo pa rin na pagka-uwi mo ng bahay, hindi ka muna magbabasa ng paa o ng katawan. Kasi feeling mo mapapasma ka. Okay? Mahirap baguhin, mahirap umiwas sa conformity sa totoo lang. No? Pero sabi nga nila, yung mga divergent na tao, yung mga taong malakas ang loob, sila lang yung nakakaya na baliin nyo, na hindi sumunod sa conformity. Okay? Susunod, pag-usapan natin yung norm. Okay? Maraming nalilito sa kaibahan ng conformity at ng norm. Ano ba yung pagkakaiba niyan? Yung conformity, ito yung pagsunod mo. Yung norm, ito yung sinusundan mo. Kapag sinabing norm, ito yung mga nakasanayan na. Ito yung mga generally accepted, no, within a community. Ano ba yung mga accepted na sa atin, no? O yung mga kumbaga nakasanayan na sa atin. Halimbawa sa Pilipinas, before, no, norm sa atin na yung babae hindi pwedeng hawakan yung kamay o hindi pwedeng halikan kung hindi mo pa asawa. Ngayon, kapag hinawakan mo yung kamay, kailangan mo ng pakasalan. So, yun yung norm noon, no? Pero ngayon, iba na yung norm. Nagbabago yung norm, nagde-develop yan, no? Batay o depende sa panahon. Ano pa yung mga norm na meron tayo ngayon? For example, kapag nakakakita ka naman na mas matanda sa'yo, nagmamano ka. Norm ang tawag doon. Okay? Sumusunod tayo sa kung ano yung
nakasanayan o mga gawi na ng mga tao sa paligid natin. Okay? So, ulitin ko, yung conformity, ito yung action. Yung norm, ito yung conformity, ito yung pagsunod natin. Yung norm, ito yung sinusundan natin. Okay? Next, pag-usapan natin yung misogyny. Yan. Yung misogyny, ang ibig lang sabihin nito, ito yung mindset na yung lalaki ay superior kumpara sa babae. Okay? Kapag sinabing misogynistic ka, ibig sabihin, mababa yung tingin mo sa mga babae. Meron kang, meron kang prejudice against sa mga women, no? Feeling mo mas mahina sila, feeling mo wala silang karapatan na gawin yung ibang mga bagay, no? Feeling mo kailangan nilang sumunod sa kung ano man yung iutos ng mga kalalakihan, feeling mo dapat nilang pagsilbihan yung mga kalalakihan. Misogyny ang tawag doon. Okay? So, pag-usapan natin yung trends and fads. Yan. Kapag sinabi nating trends, ito yung mga bagay na uso. Kapag sinabi nating fads, ito rin ay mga bagay na uso. So, one thing in common nila, yung trends at fads, ay parehong uso. Parehong sinusunod ng mga tao. Okay? So, ano yung difference nung dalawang yan? Yung trends, predictable. Bakit? Kasi gradual yung pagbabago niyan. For example, dati uso sa mga kababaihan yung nakabalot yung buong katawan, as in mahaba yung mga suot nilang pantalon or palda. Okay? Tapos habang lumilipas ang panahon, paiksi ng paiksi yung palda nila. Yun yung trend na tinatawag natin. Okay? Unti-unti, gradually, nagbabago kung ano man yung sinusunod ng mga tao. Okay? Sa fads naman, unpredictable yan. Ano yung example ng fads? No? Halimbawa, yung mga nauso na yung bibe na hair clip. Oh, 'di ba? Biglang uso, pero biglang laos din. Sabi nga dito, ang fad ay it rises quickly, then fall relatively quickly. Okay? Kung gaano kabilis sumulpot, ganon din kabilis na wala. Okay? Parang isang linggong pag-ibig, di ba? Sabi parang kay bilis lang iyong pagdating, pero pag alis mo'y sadya kay bilis din. So parang ganon. Parang ganon si fad. No? Sobrang unpredictable niya. Talagang out of nowhere, susulpot yan. Unlike kay trend, predictable siya. Bakit predictable ang trends, no? Kasi merong pattern meron kang nakikitang pattern. Okay? Halimbawa, yung mga cellphone na nauuso. Okay? Meron tayong iPhone 15. Okay? Last year, meron tayong iPhone 14. And then, yung nauna pa dyan, iPhone 13, etc. Okay? Meron tayong pattern. iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15. So, next year, anong iPhone yung lalabas? Di iPhone 16. Okay? Yun yung tinatawag nating trends. Ito yung halimbawa ng trend na susundan natin kasi predictable siya. Okay? Unti-unti siyang nade-develop over time. O for example, dati, ang uso sa atin, yung mga keyboard, may keypad na cellphone. Okay? Tapos nauso yung mga cellphone na yung keypad nila, yung QWERTY na, yung marami yung keys, no? And then, unti-unti, nagbabago. Nagkakaroon na ng camera yung mga cellphone, nagkakaroon na ng music, pwede na maka-access sa internet. Okay? Hindi ba yung pag-develop ng cellphone natin, hindi naman siya from Nokia, ano bang Nokia yon? 7210 ba yon? From Nokia 7210, biglang sumulpot si iPhone 16. Hindi naman ganon. Sobrang dami pa ng mga phones na lumabas bago tayo umabot doon sa mga pinakabagong cellphone na meron tayo ngayon. Unti-unti yung change. Kaya predictable yan. Okay? Pwede nating ma-predict na someday yung mga cellphone mas malakas na, mas marami nang pwedeng gawin.
Okay? Sa fad kasi, hindi. No? Yan yung mga bagay na bigla na lang susulpot talaga. Hindi mo alam parang, saan to nanggaling? Diba? Saan to nanggaling? Okay? Ano pa yung mga halimbawa niyan? Yung mga nauuso na sayaw sa TikTok. No? Fads din yun, sa totoo lang. Kasi, mauuso yun ngayon. No? Yung mga dance craze na yan. Halimbawa, yung marikit sa dilim, dance craze. Nauso yan. Diba? Talagang kapag nauso yan, lahat ng mga nakikita mo sa My Day or sa TikTok, ganun yung sinasayaw eh. Pero after a few days, after a few weeks, biglang mawawala yan. As in, wala na. End na. The end na. Wala na kasunod. Okay? Yun yung tinatawag nating fad. Okay? Yun yung example niya. No? So, ulitin ko lang, ang pinagkapareho ng trends at fad, no? Pareho yang sinusunod ng mga tao. Pareho yang nagiging bahagi ng norm. Okay? Pareho yan na sumisikat. Yun nga lang, magkaiba sila ng dun sa ibang bagay. Si trends, predictable. Si fads, unpredictable. Kasi bigla na lang siyang susulpot na parang kabuti. Okay? Nga pala, dun sa exam ninyo, may makikita kayo doong Venn diagram. No? Napansin ko, yung sagot nung marami, nagbigay sila ng example ng trends at ng example ng fad. Mali yun. Kasi ang hinihingi doon, nandoon din yun sa doon sa instruction. Ang hinihingi doon, meaning or characteristics ng trends at ng fads. Okay? Ano ba yung characteristics ng trends? Ito yun. Ano ba yung characteristics ng fads? Ito yun. Okay? Hindi ako nanghihingi ng example ng fads. Okay? Hindi ako nanghihingi ng example ng trends. Ang hinihingi ko, ano ba yung characteristics, ano ba yung katangian ng trends at ng fads. Tapos yung sa gitna, ano ba yung pinagkapareho nila? Ano yung similarity nila? At ang similarity nga nila, pareho silang nagiging bahagi ng norm. Pareho silang sinusunod ng mga tao. Pareho silang nauuso. Okay? Yun lang.